Ang ikawalong kabanata ng ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Bukod dito mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat naman kami kay Tito, na yamang siya ay nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapot yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya at pananalita, at kaalaman at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasya, sapagkat ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapot ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipo ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi kinulang. Datapot salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyong masikap na pag-iingat sa inyo. Sapagkat tunay na tinatanggap niya ang aming pamanhik, ngunit palibhasa'y lubha siyang masikap ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. At sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang ipamalas ang aming sikap. Na iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapot ngayon ay lalo ng masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasa tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo, o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo.